Ayan, hello po. Magandang umaga, magandang gabi, no? Kung nasang panig tayo ng mundo, ayan. Happy Thursday po sa lahat. O, di ba, napakabilis naman. Webes na ngayon. Ngayon po ay 9, o, di ba, July 9, 2026. Happy Thursday po sa inyong lahat. Saint Jude, no? Araw ng Saint Jude ngayon. O, eto na. Kanino itong situational reading na makukuha natin ngayong umagang ito, no? Tingnan natin ha, collective reading tayo ngayon. We're going to use only one card, itong ating white tarot card, no? And itatanong natin dito sa white tarot card kung magiging kamusta na ang inyong love life. Parehas kayo, no? Anong taong umalis sa'yo? Anong magiging susunod na pangyayari para sa inyong dalawa? May part 2 ba? Tapos na ba talaga? Ano ba ang mangyayari? Asa na ba siya? Ano na? Kamusta na? O, diba? So, check natin ha. Ano na ang kasunod? Anong magiging kasunod ng inyong, syempre, love life, no? This is going to be a reading, general reading po ha. Hindi to specifically para sa isang tao lang. And syempre, ito rin po ang tinatawag natin na tawag dyan, no, lahat na ha, para sa lahat. No special reading, walang ganon, no? Ito po ay general reading. Lahat ng zodiac sign ay kasali dito ha. Okay po. So sa unang card natin, we have here the 2 of Pentacles. Oh, kita mo nga naman ano. And we have here the 3 of Swords. Ayan ha. So tingnan natin. Kung ano ba, anong mangyayari, ano ang kasunod, no? Ng inyong ng inyong relasyon, kayong dalawa mismo, no? Ano nang kasunod? So, tingnan natin, ano? Okay. Oh. Okay, dito sa ating first spread, no? Ayan. Hindi po pala man niya. First layer. O, ayan, ano. So, dito pa lang, may nakikita na ako dito, no. Talagang merong nagkaroon ng third party situation, nakasira sa pamilya. So, kung nakikita mo naman yun, siguro ito yung, masasabi kong kayo yung kasal, diba? Or kung hindi man talagang nagturingan na kayo na mag-asawa, ganyan, pero sinira kayo ng third party. Nakita mo yan? So, nagkaroon ng paghihiwalayan dito ha. Nagkaroon ng paghihiwalayan definitely. Parehas kayong inayos nyo, no? Inayos mo ikaw mismo kung ikaw yung iniwanan, inayos mo yung buhay mo. Well, ganun din naman siya. See? Binalanse pa nga niya, no? Binalanse niya yung buhay niya, yung sarili niya. Okay po. Nandoon siya sa third party, no? Pero ito yung magiging kasunod, no? Ito, no? Sa huli, alam mo yun, kung kayo ay pamilya, mas nanaisin niyang mabuo kayong pamilya ha. Especially para sa mga anak mo. Ayan, kasi may mga bata doon, no? Yun ang iniisip niya, no? Kung lalaki man yung umalis or babae man, no gender specification tayo dito, ha? Pero ito yung matatawag kung may pamilya talaga na nagkaroon ng paghihiwalayan dahil sa third party. Okay. So, gagawa siya ng paraan, para makabalik sa inyong muli. Dahil hindi lang naman yung sarili niya yung iniintindi niya rin, kundi pati kayong ikaw, ayan, asawa niya at anak niya. And this is the person, from the past. So, ibig sabihin niya, ito yung nakaraan na. Diba? Nakaraang person mo. Kumbaga, ito yung tao talagang nagkaroon kayo ng malalim na pagsasamahan po. So, ito yung kasunod po ha, ng inyong maaaring pag-iibigan. Ayan ha. So, ulitin ko, take only what resonates pa rin. Okay po, no? Kasi baka mag-comment na naman yung iba dyan. Bakit ang tagal-tagal na namin hinihintay? Wala naman. O, kaya nga sabi ko, diba? Take only what resonates pa rin. Baka naman hindi para sa iyo, kundi para sa ibang tao. Oh, di ba po? So, ayan ha, kung kayo ay kasal or nag-live-in na may mga anak at nagkahiwalay dahil sa third party, babalik ang taong ito. Sabi ko nga, dahil gusto niyang balanse. Meron siyang tamang pag-iisip, no? Meron din siyang tamang nararamdaman para sa inyo po.
Hindi siya gano'n kawalang ya para alam mo 'yan, iwanan ka ng tuluyan or talikuran yung mga anak niya. Oh, so ito pala ang kasunod ng inyong kuwento, ha. Interesting, napakaganda po, oh, 'di ba? Kung saka-sakaling magkaroon siya ng paggising at alam mo 'yun, maisip-isipan niya, sana aga-agahan niya naman, 'di ba? Hindi yung pagod ka na ng kaihintay, oh, 'di ba po? Oh, eto na, kanina naman ito, tingnan nga natin anong kasunod ng iyong love life or love story ninyo? Ano bang kasunod? Endgame na ba talaga? May part 2 rin ba or ano ba? Oh, 'di ba? So tingnan natin ha. Oh, we have here the King of Cups. Okay. Sige, tingnan natin. Oh, we have here the Four of Swords. Napaka-intriguing ng mga baraha, ha? Talagang akmang-akma sa ating collective reading for today, dahil Thursday ngayon. Ayan, sige, tignan pa natin, although napagod ako kanina, dahil alam niyo yun, sa trabaho. Pero eto na, ang ganda kasi, 'di ba? Ang ganda ng topic. Bigla ko lang naisip habang nagpapahinga ako. Sabi ko ba't hindi ko gawan para makita natin. Okay? Interesting talaga. Okay, eto naman ha. Para dun sa mga nagkahiwalay, nang dahil sa pinili ang career, ayan, piniling mag-abroad dahil gustong alam mo yun, hindi naman yung yumaman, pero yung makaalsa-alsa sa buhay. O eto para sa inyo to. So eto na nga, meron tayong King of Cups dito. So sabi ko nga, no gender specification, lalaki, babae, LGBTQ. Ayan, nagkahiwalay kayo, nakita ko, parehas kayo nagkaroon ng katahimikan kasi mas inuna ninyo yung inyong tawag dito, financial stability. Okay po. Pero sa nakita ko rito, magkakaroon ng panahon, pagkakataon ng oras na kayo po'y pagtatagpuin na. Oh, sa bandang huli, 'di ba? Kayo at kayo pa rin pala. Akalain mo yun. Nandito ang Four of Wands, no? So, kung nakikita mo rito, this is kasal or engagement or ano man. So, ibig sabihin kung ano man yung pinagdesisyonan yung dalawa, ayan, ng King of Cups or ano man, malahimik, nagkaroon ng katahimikan, nag-focus sa, alam mo yan, sariling buhay, umalisa ang buhay, gumanda, sa pagninegosyo, pagtatrabaho abroad o kung ano man. Bandang huli po ay magkikita at magkikita kayo at kayo pa rin ang pagtatagpuin ng panahon. Oh, 'di ba? Alam niyo yung kantang yon? Kung magkikita tayong muli. Oh, 'di ba? Relax ka lang. Ay, gutom na ako. Ganda na ng boses ko eh. Totoo po, pag gutom ako maganda boses ko. Pasensya na kayo ha, ang kulit ko, 'di ba? Kahit gutom pa ako niyan ha. Ito na, pero kasi 'di ba? Totoo 'yun, yung sa kanta na 'yun, pagkikitain kayong muli. Kasi hindi ito tungkol sa third party, kundi sa mas ginusto yung dalawa na umalsa, umayos muna yung buhay ninyo, Totoo yung kasabihan na kung talagang kayo sa bandang huli, kayo at kayo pa rin. Ito na sa mga pangatlong sitwasyon dyan ha. So meron tayo ritong Seven of Pentacles. Ayan, tignan pa natin kung ano pa yung iba. Ang ganda. Super ganda ng reading ngayong umagang ito. Sana magustuhan niyong lahat ha. At sana po'y umakma sa inyong sitwasyon. Pero ulitin natin, take only what resonates pa rin po ha. Okay. And we have here the Seven of Wands. Ayan. Oops. Ito nga. Tignan natin ito. And we have here the Strength. Okay. Tignan pa natin. I-check pa natin ha. And we have here the Eight of Pentacles. Alam nyo dito sa natin, pangatlong set na to ng situational reading. Alam mo, merong isang tao ritong lumalaban. 'Di ba? Inilalaban pa yung love story na ito, pero yung isa naman po talagang wala na. 'Di ba? Kumbaga ang kanyang focus ngayon hindi na dun sa love life na ito Hindi na dito sa pagmamahalang ito. Okay po. Ang focus niya dito is sa paghahanap buhay. Ayan
Ayan. Kumbaga, ikaw, inilalaban mo siya, pero hindi na siya ganon kainteresado, hindi na siya interesado po sa kung anong meron kayo, kung anong relasyon meron kayo. Ikaw na lang, so kung nakikita mo ikaw, ginaguide mo na lang siya kung ano man yun. So nakikita ko rito, no, kung ito man ang inyong situation, kumbaga hanggang dito na lang, 'di ba? Kumbaga kung nagkaroon kayo ng paghihiwalayan sa ngayon at umaasa ka pa, sa ngayon po'y wala akong nakikitang pagbabalikan dahil focus na focus sa pagtatrabaho, no? Maaaring ang isa sa inyo. Pupwedeng ikaw or pupwedeng siya. Kung sino man yung umaasa na magkakabalikan pa ulit ha, dito sa situation na to o sa relasyon na to, hindi pa po sa ngayon. Okay po. So wala akong nakikitang karugtong ng inyong pagmamahalan. Kaya mas maganda, no, kung ikaw ito na inaayos yung kabuhayan at ikaw ito naman siya, siguro mas mabuti. 'Di ba? Mag-part ways muna at ayusin muna parehas ang inyong financial. O ayan ha, kung kayo po'y nagkahiwalay at alam mo yun, yung part na nagkaroon ng part na ikaw lang yung lumalaban, sa ngayon wala talaga. Kahit anong gawin mong pakikipag-usap sa kanya, no? So wala po. So hayaan mo na muna. Bitawan mo muna. Ayan kasi hinahawakan mo no? So bitawan mo po muna siya. Pakawalan. Oh, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, kagaya nyo sa second natin situation, kung para sa'yo, babalik at babalik po yan. Ano? O ayan, tignan pa natin ha. Ang ganda, interesting. Sana makakuha tayo kahit mga 5. O ayan, 5 situation. Ano? O, tignan pa natin. Ulitin ko ha, no gender specification. Lahat din ng zodiac sign po. Ayan, pwede rito, no? Walang pinili. So, lahat ha. So, tignan pa natin. Baliktad yung pagbalasa ko pero eto pa rin siya. So, meron tayo ritong 5 of Pentacles. We also have here the 8 of Cups. Okay. So, kulang pa ng 2. Okay. And we have here ang Queen of Wands. Okay po. Eto, pakiramdam ko, may isang umalis, no? Umalis kasi sa ibang bansa, ang tungo niya. Hindi ito dahil sa third party. Gusto niya mag-abroad, binigyan niya yung sarili niya ng kalayaan. Kahit kung ikaw man ito, no, kasi babae or lalaki, kahit sino naman. Kung sino man to na nasa abroad, hinahabol ka niya Ayan, no. Pero ikaw mismo yung gustong kumawala. So, dahil dito, no, sa paghabol niya na ito sa'yo, pero ikaw mismo yung umiiwas at ikaw mismo yung umaayaw. At nagkaroon na siya ng panibagong panimula. Ayan, no, this is the Ace of Cups. Okay po. So, kung naiisip mo siya ngayon at nagkaroon ka ng realization na ikaw naman yung umalis, ayun po. Maaaring hindi na rin ikaw yung importante sa kanya. Meron na siyang panibagong buhay at maaaring masasabi rin natin na meron na siyang panibagong minamahal din sa ngayon po. Kumbaga ngayon ka magkakaroon ng pakiramdam na, sayang. O, 'di ba? Kasi mahal mo 'to Kaya lang kailangan mong umalis. Kasi siguro kailangan mo para sa sarili mo, para sa mga family mo, dahil kinakailangan mo talaga ng financial support. Kumbaga kulang. Gusto mong makatulong, kaya yun. So iniwan mo siya, kahit humabol siya, talagang hinayaan mo lang. So ngayon kung maiisip mo siya, kung magkakaroon kayo ng part 2, sa tingin ko meron na siyang new beginning. Okay. So may pagbabago na para sa kanya ha. Oh, 'di ba? So, alam mo na 'yan, alam mo na gagawin mo. Kung talagang meron na siyang new relationship, huwag mo lang tukso-tuksohin. Baka naman balik-balikan mo pa, 'di ba? Kausapin mo pa. Pero palagay ko hindi na kasi somehow nasaktan mo rin siya sa pag-alis mo na 'yun. Nasaktan mo din. So, alam mo 'yun, parang kung sino yung nandyan para sa kanya, 'yun na. Ayan ha. Kung ito man ang iyong love story, sa ngayon po, ito ang nakikita kong reading para sa inyo. And we have here the 5 of Swords. Ayan. Ganda ng topic natin ngayon ha. This is a collective reading po ha. So ito yung katanungan natin na
ang kasunod ng love story ninyo? Alamin mo. Oh, 'di ba? Endgame na ba o may part 2 pa? Oh, hopefully ha. Anumang situation dito maka-relate ang sino man sa inyo. Comment down below and keep on commenting po ha para makuha ko yung mga energy nyo naman. Oh, 'di ba? Ang dami ko nakukuhang energy diyan sa pagko-comment ninyo. Ay, oh, the death card. Parang ano na to Talagang hanggang doon na lang Okay, sige, tignan pa natin ha. Interesting. And we have here the Ace of Swords. Ayan. Isa na lang ang ating kulang. Panglimang situation na to ha. Panglima na po ito. Oops, eto na. Okay, Page of Pentacles. Okay, so sa nakikita ko rito, alam mo yung taong nag-end ng relationship or yung tumapos ng relasyong ito or ng love story nito, siya ngayong, alam mo yun, siya yung nakaramdam na parang pagkatalo or talunan siya. Bakit? Kasi, alam mo yan, marami siyang naging realization. Kasi iba yung panahon kapag kasama ka. Iba yung panahon ngayon na iba yung kasama niya. Marami siyang naisip, no? Iba kang mag-alaga, iba ka kung mag-handle ng pera. Basta, malaki yung kaibahan mo nung panahon ninyo sa panahon ngayon. Okay po, hindi na siya maka-entra sa'yo because the Ace of Swords is here. And also the Page of Pentacles. Marami kang pinagkakaabalahan, hindi mo na siya priority. Palagi ko you are totally healed, no? So, isa pa yun sa nakakasakit sa kanya kasi wala na siyang makitang way para makalapit pa sa'yo. Hindi mo na siya binibigyan ng oras, hindi mo na siya binibigyan ng panahon, hindi mo siya binibigyan ng pansin, at lalong-lalo na, hindi mo siya binibigyan ng halaga. Pinagtutuunan mo ng pansin ngayon yung sarili mo, self-care, self-love. Diba? Nag-i-invest ka sa sarili mo, ayan. Mas mahal mo yung sarili mo kaysa sa kanya. So, siya ngayon yung nakaramdam ng pagiging talunan dahil hindi niya in-expect Siya yung nagtapos ng relasyon pero hindi niya in-expect na yun yung mararamdaman niya. Ayan. Sana po ang iba sa inyo ay nakarelate ha. Kung sino man ang meron sa mga situational reading na ito, 5 yan. Diba? So, marami kayong pag-iisipan kung alin dyan yung para sa inyo. Eto na, bonus natin. Kung may katanungan kayo yes and no card ito. Pag-ibig, pangyayari, financial, ayan. Kung ano man ang gusto mong malaman na ang kasagutan na yes or no, eto na, tanongin nyo na. Para sa inyo to, Divine Universe, anong isasagot mo? Ay, naku po, ang bilis. Nasabihin ko pa lang Pero this is the lovers. So, magulo ito ang sagot nito yes and no. Gawa tayo ng isa pa, Gawa tayo ng isa pa, yung concrete na sagot. May dala siyang number 6. Yung concrete, ito na, ang bilis. And we have here the Knight of Swords. No po ang sagot. Ayan Kung ano man ang itinanong nyo, mas marami yung sagot ng no. Ayan, inulit ko kasi nga, yes and no yung isa. Ayan. Pero baka case-to-case basis din kaya lumabas ang the lovers. So kung ano man po yun. Pero mas nakakarami nga po ang no sa ngayon kung ano man yung itinanong ninyo. Ayan, no pa sa ngayon po Okay po, and kung nagugustuhan ating reading pa-like, pa-share, pa-subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na nire-release natin. Ang dami pong nagtatanong tungkol sa ating mga bracelet. Pakiclick yung link. Nandiyan lang sa comment section yan. Ayan. Ako lang yung makakausap ninyo, kagaya ni Madam. Ayan, hello ma'am. Ayan po Hindi ko alam kung anong oras sa Europe. Yun yung naalala ulit ako ni Madam at ang dami niyang orders ngayon. Thank you so much po Madam sa pagpapaalala mo, naalala mo na naman ako. Palagay ko last year pa yata yun, huling usap namin At hindi niya pala ako nakakalimutan dahil lagi siyang nanonood. Thank you so much po Madam Salamat po. At salamat din po sa inyong mga orders Napakalaking tulong po lalo na ngayon tag-ulan. At alam niyo yun, medyo nagkakasakit-sakit yung ating alaga. Pero si Pipoy at si Saysay
saysay po, medyo magaling-galing na. Hindi na gaanong inuubo. Napakaganda nung tinuro nyo sa akin, ha? Yung, yung dahon ng oregano. Napakaganda po. Napakagaling. Lalo na si saysay kasi talagang kinakain niya eh. Nagulat ako sa kanya kasi di ba may amoy yun? Pero kinakain ni saysay. Ang galing po. Salamat sa inyong lahat ha na nagturo sa akin sa dahon ng oregano. Walang bayad. Kinuha ko lang sa may bakuran na may bakuran. Pero kayo mag-alala, paalam tayo. At ito po, magaling na si saysay eh. Naririnig ko lang siya ng ubo paminsan-minsan na lang. Hindi kagaya dati. Nagpapasalamat po ako ulit sa inyo ha. Maraming salamat po sa mga tinuro niyo sa akin. Thank you so much po ulit for watching ha. Have a great morning, evening kung nasaan kayo. Salamat po muli. Bye-bye po sa inyo.